A peaceful escape from the busy streets of Manila. May alam akong place para sa'yo. Pero bago nga ang lahat, hi guys! Welcome to my mini vlog! Last weekend ay pumunta nga ako sa isa sa mga napakagandang parks dito sa Metro Manila. Alam nyo bang mag-isa lang ako pumunta doon? Kaya samahan nyo ako? Ang plan A ko nga talaga dyan ay mag-Egypt mula Pasig Palengke hanggang Quiapo. Pero sa sobrang tagal dumating ng Egypt, I decided na mag-jeep na lang muna mula Pasig Palengke hanggang Shaw Boulevard. 18 pesos ngayon pamasahe sa jeep at pangalawang beses ko pa lang yan papuntang Shaw, kaya kinakabahan pa ako. Ang kinagandahan nga sa mga MRT stations ngayon ay hindi mo na kailangang umakyat ng hagdan. Meron ng elevators at pati escalators. 10 pesos nga lang yung binayaran ko dyan mula Shaw papuntang taas. Hanggang ngayon, manghang-mangha pa rin talaga ako pag may nakikita akong tren. Nung bata kasi ako, puro sa mga movies ko lang to nakikita. At kapag nandito naman sa Maynila, hindi naman ito araw-araw ang mode of transportation ko. Going back mula Taft MRT station ay naglakad nga lang ako papuntang EDSA LRT1 station. Habang pinaplano ko nga itong trip na to nung nakaraan ay nag-overthink ako. Akala ko mula MRT papuntang LRT ay may mga overpass akong dadaanan. Kailangan mo lang talagang magbasa at sundan ng mga signs para hindi ka maligaw. At kapag feeling mo naliligaw ka na, andyan naman sila Kuya Guard. 30 pesos nga yung binayaran ko mula EDSA station papuntang Central Terminal Station. Susunod, bibili na talaga ako ng beep card. Maliban sa hindi ko na kailangang pumila, mas makakamura pa ako. Sobrang natutuwa nga ako sa mga times na yan kasi after so many years, nakasakay ulit ako dito. Siguro kung nakikita nyo ako habang nag-aantay ako ng tren, iisipin niyo talaga na first time ko. Pagkababa nga ng Central Terminal Station ay kung saan-saan ako napunta. Dapat pala, pagkababa mo ng station, konting lakad lang andun ka na. Kapag naman kasi nasa terminal ka na, ay makikita mo naman tong lugar na to. And without further ado, let me say welcome to the Arroceros Forest Park, the last lung of Manila. Open sila everyday mula 7 a.m. up to 5 p.m. Wala nga silang entrance fee at kailangan mo lang mag-log ng name bago makapasok. Yung best time to visit nga doon ay mula 7 a.m. to 10 a.m. o kaya after 3 p.m. kung kailan napakalamig na ng simoy ng hangin. One more thing, dapat nandun na kayo bago mag 4:30 p.m. Minsan kasi hindi na sila nagpapapasok ng mga bagong dating 15 to 20 minutes before mag-closing time. Mas maaga, mas maganda para mas lalong ma-enjoy ninyo. Alam nyo bang merong more than 3,000 trees and plants na meron dito? Meron din ditong iba't ibang klase ng mga ibon, pati mga butterflies. Kaya kung nature lover ka, magugustuhan mo talaga itong place na to. Isang fun fact nga na nalaman ko, bago daw ito maging forest park, itong area na to ay ginamit na tobacco warehouse during the Spanish colonial period. Today, it has been transformed into a green sanctuary in the middle of Manila. Around 4:15 p.m. na nga yan at sobrang lakas na ng ulan. Nantay ko lang talaga siya na tumila bago gumaya. Gusto ko pa nga sana ulit lumibot-libot dyan kaso baka bigla na naman ulit lumakas yung ulan. Kaya kako uwi muna ako at babalik na lang ulit ako sa susunod. Hindi pa nga ako nakapag-decide dyan kung saan ako sasakay. Ang sabi kasi sa research ko ay pwede naman sumakay mula Loton papuntang Pasig. At nung nandun na nga ako sa labas ay wala talaga ako ni isang may nakitang signboard na may papasig. Nung mga time nga na to ay iniisip ko na lang na sumakay na lang ulit ng tren pabalik sa kung saan ako nanggaling. Pero mas lamang kasi yung isa kong iisip na sinasabi na hanapin talaga yung sakayan ng papuntang Pasig para may other options ako at least sa susunod alam ko na kung saan pwede sumakay. At thank you talaga kay Kuya Gar dahil nalaman ko na itong tulay na ito ay babaybayin ko lang talaga papuntang dulo at yung dulo nito ay Quiapo na. Habang nag-aantay nga ako ng jeep dyan ay bigla ko nakita itong mangga. Bumili nga ako dyan at nung pauwi na ako bigla ko na naman nakita itong salon. At since gusto ko na nga ipatrim itong buhok ko ay pinatrim ko na. Medyo nang hinayang nga ako dun sa haba ng hair ko pero sige lang, hahaba din yan. Patapos na nga tong video ko kaya kung andito ka pa rin hanggang ngayon, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa susunod na solo adventure. Bye!